Ngunit nang tumalikod siya para umalis, nagulat siya nang marinig ni Chung na ipinagmamalaki niya siya. Tumalon si Chung mula sa puno, at kinakabahang tinanong ni Beck kung ano ang ginagawa ni Chung doon at kung paano hindi niya naramdaman ang kanyang presensya. Habang tinatawag ni Chung si Beck Dong Ryan, tinanong niya kung narinig na ba ni Chung ang lahat, napilyong tinawag siya ni Chung. Sumagot si Dong Ryan at ipinagmamalaki niya ito sa pag-iisip na mayroon siyang kahangahangang mga iniisip tungkol sa Mount Wasek. Hiniling ni Beck si Chung na huwag sabihin kahit kanino, dahil may mga taong mag-iisip ng negatibo tungkol dito. Sinabihan ni Chung si Beck na huwag matakot, dahil siya si Chung Mayong, ang huling tao sa mundo na hindi ibubuhos ang kanyang sikreto. Kapag sinabi ni Chung na kapatid ni Jumayon si Beck, sabi ni Beck, kahit magkapatid sila, wala silang close na relasyon dahil magkaiba sila ng nanay. Ikukwento ni Beck ang kanyang malungkot na kwento ng buhay, ngunit sinabihan siya ni Chung na huminto. Dahil ayaw niyang makinig sa mga ganoong bagay na walang kabuluhan. At sinabi niyang sigurado siyang mahuhulaan ito. Hulaan ni Chung na si Beck ay ipinanganak bilang bunso at hindi pinakitunguhan ng maayos dahil sa kanyang mas matanda, talentadong kapatid at bla, bla, bla. Sabi ni Chung, sa kalaunan, tumakas si Beck sa bahay at pumunta sa Mount Wasek. Nang tanungin ni Chung kung tama siya, sinabihan siya ni Beck na huwag i-summarize ang buhay ng ibang tao ng ganoon kadali. Pero biglang sabi ni Chung, maganda ang ginawa ni Beck. Nagulat si Beck nang marinig ito, at sinabi ni Chung na tama ang pinili ni Beck nang dumating siya sa Mount Wasek. Sabi ni Chung, kahit taga saan man si Beck o kung ano ang kwento niya, basta pumunta dito si Beck sa sarili niyang kusa, isa siyang disipulo ng Mount Wasek, at sasabihin niyang patunayan niya kay Beck na hindi siya nagkamali, napiliin ito sa Southern Edge Sect. Nagulat si Beck at naisip na hindi ito dapat sabihin ng batang ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay napakakalma sa puso ang mga salita ni Chung nang tanungin ni Beck kung kailan ito papatunayan ni Chung. Tinanong ni Chung kung ano ang ibig niyang sabihin kay Wen, dahil patutunayan niya ito ngayon, at sinabing oras na para crush ang mga mukha ng mga Southern Edge Sect na iyon. Kaya sinabihan ni Chung si Beck na dapat silang mag-amok sa umaga. Habang ang mga disipulo ay nakatayo sa harap ng sect leader. Sabi niya, parang kinakabahan sila, pero hindi naman kailangang matigas. Sinabihan sila ng sect leader na huwag mag-isip sa panalo o pagkatalo, dahil kailangan lang nilang gamitin ang Mount Hua at Southern Edge Conference bilang kanilang stepping stone. Ang sect leader ay nagsabi na kahit ano pa ang resulta, sila pa rin ang mga ipinagmamalaking disciples ng Mount Hua Sect, at dapat nilang tandaan ito. Iniisip ni Chung na ito ay isang pangit na pananalita, at hindi lamang nito napataas ang moral ng mga mag-spar, ngunit hindi rin ito nagbigay sa kanila ng kapasyahang itaguyod ang karangalan ng Mount Hua Sect. Gayunpaman, iniisip ni Chung na ang mga salitang iyon ay malumanay na nagpapagaan sa mga puso ng mga disipolo na nakaramdam ng bigat at tensyon. Biglang sinabi ng sect leader na babantayan niya sila at sasabihing makikita niya sila mamaya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga disipulo ng magkabilang sekta ay nagtitipon sa lugar ng pagsasanay kung saan magsisimula na ang komperensya, at dumating din doon ang mga matatanda. Biglang naging matulungin ang sect leader at narinig ang ilang tao na sinusubukang makapasok sa sect habang sinusubukan ni Anggam na isara ang mga pinto. Sinabi sa kanila ni Anggam na hindi sila makapasok kahit kailan nila gusto, ngunit may ilang tao na pumipilit na pumasok doon, na ikinagulat ng mga matatanda ng Mount Hua Sect. Nagtanong ang leader ng sect kung ano ang nangyayari kung saan sinagot ni Anggam na ang mga taong ito ay pumunta dito upang panoorin ang komperensya ng Mount Hua at ang Southern Edge, at hinihingi nila ang pagpasok. Nakikita ng sect leader ang mga taong ito na nakasuot ng marangyang damit, at kilala niya ang ilan sa kanila. Ibig sabihin sila ang top 10 Merchant Association leaders ng Shaanxi at ilang iba pang big shots sa lokal na lugar. Nagtataka ang sect leader kung bakit gusto nilang manood ng Mount Hua at Southern Edge Conference. Biglang tumingin ang sect leader kay Sima at naalala ang sinabi ni Sasuke na ito ay kakalat sa buong rehiyon ng Shaanxi, at ang Mount Hua sect ay hindi na isa sa mga prestihiyosong sekta. Napagtanto ng pinuno na ito ay Sima's cheap trick, at galit na galit siyang nagtanong kung hindi nila alam na hindi maaaring papasukin ng sekta ang mga tagalabas ng walang pahintulot. Nag-alala si Anggam, at pinagalitan siya ng sect leader, nagtanong kung
Paano niya hahayaan ang mga taong ito na gawin iyon kahit alam niya ang mga malinaw na pakana ng mga taong ito? Biglang sinabi ni Sima na hindi siya nakipagtulungan sa mga taong ito ng maaga, na ikinagulat ng leader ng sect. At nagtataka siya kung sinasabi ni Sima na hindi ang Southern Edge sect ang gumawa nito. Sinabihan ng sect leader si Anggam na ipaliwanag ang bagay na sinagot ni Anggam, sinubukan niyang pigilan ang mga ito, ngunit hindi niya alam kung narito ang taong nagdala sa kanila. Biglang may dumating na lalaki doon at sinabing siya ang nagdala sa mga taong ito, ngunit nabigla ang pinuno nang makita ito, Sir, H. Wang. Sinabi ni H. Wang na matagal na ito at naisip niya na hindi magiging kapana-panabik ang mga bagay kung walang madla sa isang kaganapang tulad nito. Kaya naging bito siya ng ilang tao ng sabay-sabay. Sinabi ni Sina na ito ay hindi isang masamang ideya, dahil ito ang huling komperensya sa pagitan ng Mount Hua Sect at Southern Edge Sect, at ito ay maaaring maging isang festival para sa Shangxi. Ang sect leader ay napabuntong hininga dahil wala siyang magagawa ngayon, at bilang Huang tumingin kay Chung, naging matulungin si Chung. Naalala ni Huang na sinabi sa kanya ng kanyang anak na isang batang Daoist ang nagpadala sa kanya ng liham at hiniling kay Huang na magdala ng mga sikat at maimpluwensyang tao bilang mga manunood. Ngumiti si Chung kay Huang, at iniisip ni Huang na ginawa niya ang sinabi sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Biglang, ang mga upuan ay inihanda para sa mga manunood, at habang ang paghahanda ay tapos na siya ay pumunta sa larangan ng digmaan at sinimulan ang komperensya sa kanyang mga tawag. Ang mga unang kalahok sa entablado, sina Beck at Jumayon ay naglalakad sa loob ng larangan ng digmaan. Ang mga disipulo ng Mount Hua Sect ay umaawit pabor kay Beck, na sinasabing sigurado silang magagawa niya ito, ngunit medyo kinakabahan si Beck. Samantala, sinabi ng isang manunood na siya ay nasa sabik dahil hindi siya makapaniwala na ang mga kinatawan ng bawat sect ay nangunguna sa pakikipaglaban. Sinabi ng spectator na ang mga resulta ng bar na ito ay magtatapos kung ano ang magiging hitsura ng komperensya. Sa palagay ng ibang manunood ay tama ito, at hindi ipinagmamalaki na sabihin na ang kalalabasan ng buong kaganapan ay maaaring magpasya sa pamamagitan ng buong laban na ito lamang. Alam ng isa sa mga manunood na si Jin Jumayon ay sinasabing isang talentadong martial artist na magdadala sa kasagsagan ng Southern Edge Sect. Sinabi niya na si Jumayon ay mukhang kahanga-hanga, at siya ay tulad ng isang batang bayani mula sa isang kwento. Gayunpaman, napansin ng ibang manunood na ang disipulo ng Mount Hua Sect ay mukhang mahusay din, at sa palagay niya ay kakaiba ang hitsura ng dalawang disipulo na ito. Sabi ng isa sa mga mangangalakal, nagtataka siya kung ito ay dahil sila ay nakasuot ng itim at puti, ngunit sa tingin niya ay parang nakatingin sila sa isang painting. Ang sabi ng ibang merchant, tama iyon, at inaabangan niya ang kanilang laban. Ngunit ang isa pang manunood ay nagtanong kung paano ang Mount Hua Sect disciple ay maaaring maging katapat ni Jin Jumayon. Biglang nanunuya si Jumang na hindi tumakas si Beck. At ang sagot ni Beck, walang paraan na tumakas siya sa Southern Edge Sect, at higit sa lahat, kay Jumayon. Nang sabihin ni Jumayon, tiyak na malaki ang bibig ni Beck, agad na gumawa ng tigre si Beck at sinabing siya ang second-class disciple ng Mount Hua Sect at isang taong magiging sect leader ng Mount Hua Sect sa hinaharap. Nagmamadaling salakayin ni Beck si Jumayon sa isang malakas na galaw, ngunit naiwasan ito ni Jumuyuon. Biglang naglabas si Beck ng Crouching Tiger Assyrian Sword, na ikinabigla ni na Jumayon at Beck sa pag-atake sa pamamagitan ng Rampage Dance ng Tiger Claws. Nagulat ang lahat nang makita ang kapangyarihan ni Beck, at iniisip ni Gal na ang nakatatandang Beck ay parang Crouching Tiger na nagpunta para sa isang sorpresang pag-atake. Sinabi ni Gal na pinapayagan ng teknik ang isa na tumakbo sa napakabilis na bilis at maglunsad ng magkakasunod na pag-atake. Nakita na ito ni Gal noon, ngunit nagtataka siya kung kailan ito naging matindi, dahil pati ang Great Jinjun Reunion ay itinutulak pabalik. Nagtataka si Gul kung ito ba ang resulta ni Bex, mga nakahiwalay na bagay, at patuloy na umaatake si Beck, habang sinusubukan ni Jumayon na iwasan ang mga pag-ataking ito. Nagulat ang sect leader, dahil hindi niya alam kung kailan nakarating si Beck sa level na ito. Samantala, excited na hinailan ni Yoon si Chung habang sinasabi sa kanya na ang senior ang nagtutulak sa kalaban sa sulok. Ngunit binitawan ni Chung ang kanyang braso mula sa kanyang pagkakahawak at sinabing naririnig niya nang tanungin ni Yoon kung talagang mananalo si Beat. Sagot ni Chung,
Walang paraan, dahil kailangan ni Beck na lumapag at umatake para manalo. Nawala ang excitement ni Yoon at sinabi ni Chung na wala pang strike si Beck. Kaya tinanong niya kung paano siya mananalo. Tinanong ni Jung kung ang pagod na mukha ni Beck ay parang nanalo. Tumigil sa pag-atake si Beck dahil pagod na siya, ngunit si Jumaun ay nakatayo pa rin, na ikinagalit ni Beck, at nagtataka siya kung bakit hindi niya ito nagawang tamaan. Paulit-ulit na sinubukan ni Beck na tamaan si Jumaun, ngunit mahinahon niyang iniiwas ang lahat ng pag-atake, at nang si Beck. Ginagamit ang kanyang matulin na movement para magsaksak gamit ang isang sword. Bahagyang tumagilid si Jumayon para makaiwas sa hampas na iyon. Nagwawala si Jumaun kung bakit hindi niya makalmat si Jumaun medyo, at pakiramdam niya ay napakalayo ni Jum na para siyang tumitingin sa isang manipis na bangin na tumataas sa kalangitan. Iniisip ni Jumaun na isa itong bangin na hindi niya pinangarap na akyatin, at iniisip niya kung ang lahat ng kanyang pagsisikap sa ngayon at lahat ng oras na ginugol niya ay napunta sa walang kabuluhan. Galit na sumigaw si Chumayan at mabilis na ginalaw ang kanyang sword para maglunsad ng maraming strike, ngunit si Jumayon, habang iniiwasan ang mga ito, ay nakalapit kay Beck. Si Beck sa paghihirap, sinubukan siyang hampasin muli, ngunit iniwasan ito ni Jumaun at tinamaan ng kanyang espada ang likod ni Beck ng napakalakas kaya napaluhod si Beck at nabali ang kanyang espada. Naglakad si Jumaun patungo kay Beck at sinabing sa tingin niya ay sapat na ang saya ni Beck para sa araw na ito. Nagalit si Beck, ngunit sinaktan muli ni Jumayon si Beck, napasigaw siya sa sakit, at napadapa siya sa mukha. Umapak si Jumaun sa balikat ni Beck. Sigaw ni Beck at sabi ni Jumaun, kahit gaano karaming martial arts ng Mount Wasek, nalaman ni Beck na hindi mahawakan ni Beck ang kahit isang buhok niya ng sabay-sabay. Pinagmamasdan ni Chung ang lahat ng ito ng may seryosong mukha, at itinaas ni Jumaun ang kanyang sword habang sinasabi kay Beck na mapagtanto kung gaano siya katanga at ang mahahalagang bagay na sinabi niya. Biglang hamampus muli si Jumayon, nagpagulong-gulong si Beck sa lupa, at naisip ni Beck na naisip niyang mas maliit ang pagitan nila. Nanginginig si Beck sa sakit at nabali ang kanyang espada, ngunit muli siyang bumangon habang hawak ito at sinubukang saksakin. Muling sinaktan ni Jumaun si Beck, at nagtataka si Beck kung bakit hindi niya maabot si Jumayon. Si Beck ay sumugod na muling saksakin si Jumaun, ngunit napakalakas ng pagkakatama ni Jumayon sa katawan niya kaya umagos ang dugo nito. Nag-aalala si Nagul at Yoon. Ngunit nang pilit pa ring bumangon ni Beck, sinabi ni Jumaun na nahihirapan na si Beck na tumayo, at gayon pa man ay napakatyaga pa rin niya. Sinabi ni Jumaun na, iyon lang ang mayroon, at si Beck ay hindi maaaring putulin ang laylayan ng kanyang damit sa buong buhay niya. Nang tanungin ni Beck ang dahilan, sinabi ni Jumaun na mabagal siya sa pag-unawa, at sinabi niya kay Beck ng maraming beses na ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Mount Wasek at ng Southern Edge Sect. Ang mga disipulo ng Mount Wasek ay nagalit, at sinabi ni Jumayon na ito ay kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan nila, dahil walang paraan na ang martial arts ng Mount Wasek ay maihahambing sa martial arts ng Southern Edge Sect. Sabi ni Jumayon, hindi kahit sa 100 taon, at kahit sa 1,000 taon, aniya, ito ay palaging magiging pareho. Kaya sabi niya, kung gusto pa siyang maabutin ni Beck, umalis na siya sa Mount Wasek ngayon din. Sinabi ni Jumayon na walang hinaharap sa Mount Wasek, at ang natitira sa nasirang sekta ay isang trabaho pa rin. Nang sabihin ni Beck na hindi siya aalis, nagulat si Jumaun, at si Beck, habang nakatayo, ay nagsabi na siya ay isang disipulo ng Mount Wasek. Nakangiting sinabi ni Jumaun na iyon ang dapat, ngunit binatukan niya muli si Beck, hindi ibig sabihin nito ay magiging madali na siya sa kanya. Habang nanghihina si Beck, sumugod sa kanya ang mga kapwa niya disipolo, at nagtanong ang isa sa kanila kung hindi ba sa tingin ni Jumaun ay nakalampas na siya, ngunit tinanong ni Jumayon kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang sabi ng kapwa disipolo ni Beck, ito ay isang spar, at hindi na kailangang saktan ng husto ang disipolo sa panahon ng spar, ngunit sabi ni Jumaun kaya naman pinahinto niya ang Mount Wasek. Nagulat si disipolo, at nagtanong si Jumayon, kung may hawak siyang tunay na espada, ano sa tingin ng disipulong ito ang natitira kay Beck ngayon? Sinabihan sila ni Jumaurayan na huwag masyadong mahirapan, dahil nabigla rin siya. Sabi ni Jumayon, sinong makakaalam na magiging ganito kaina si Beck? Dahil akala niya, kahit kaunti lang ay kayang panindigan siya ni Beck.
Sinabi ni Jumao na dapat siyang humingi ng tawad para doon, ngunit ang disipulo ng Mount Hua sect ay galit na galit, at sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na dalhin ang Senior Beck sa hall ng paggamot. Sa ngayon, sinabihan ng disciple ng Mount Hua sect si Jumuyo na hayaan siyang matikman ang nakakainis na Southern Edge Sect's technique. Kaya tinawag ni Jumarun si Chung Sohan para makipagsapalaran sa disipulo na ito.